Teka, may naisip akong diskarte. Diyan ka lang po Tiyo at sakyan mo na lang ako sa kung anong sasabihin ko ha. Matapos noon ay sinilip ni Ador ang kambal sa kusina. Para mga pipe ang dalawa. Walang kibuan at nakayukulang habang kumakain. Sumimple ng inom ng tubig si Ador at, Tiyo, saan banda yun sa bukid ba? Sa walog ano? Hindi tayo magtatagal baka kasi hanapin ako ng nanay. Wika ni Ador at sinasadya ito ng binata para hindi nakailas sa kambal na aalis din ang kuya. Nang marinig naman yun ni Jose at Juan, nagbulungan ng mga ito na wari bang tuwang-tuwa pang dalawa. Kuya, saan kayo pupunta? Pwede ba kaming sumama? Yan na, kumagat na yung mga kabuti. Sasama, malayo yun. Dito na lang kayo. Tsaka mainit ang panahon. Iisama na kami. Sige na kuya. Napatango si Ador kasabay ng pagngiti. Kinindatan pa nito ang kanyang tiyo Django na kasalukuyang nakaumang ang ulo at nakasilip sa kanila. Sige. Pero huwag kayo magrereklamo ha. Tsaka walang magpapabuhat. Ginusto nyo na din magtiis kayo sa kalalakad. Wika ni Ador. Hindi magkawari sa tuwa ang mga paslit. Pero habang nangyayari yon ay panay ito ng bulungan. Si Ador at Tio Django ay hindi na nag-uusap na para bang normal lang. Umuwi ng bahay si Tio Django at pagbalik nito ay may bitbit ng maliit na bag. Oh, anong ginagawa ng dalawang to? Huwag mong sabing isasama mo. Malayo yun ha. Sa walog yun Ika pa ni Tio Django at agad namang sinakyan ni Ador. Sasama daw Oh, ba't yan ay mga suot nyo? Mainit to magsuot kayo ng damit na may mahabang kamay Dali-dali namang nagpalit ng damit ang dalawa at matapos noon ay nagsimula na silang maglakbay. Kinakalabit pa ni Ador si Tio Django at binulungan. Paunahin umano ang dalawa sa paglalakad para umano masuri nila kung saan tutungo ang mga ito. Pumayag naman si Tio Django. Kumabig sila sa gilid at hinudyatan ng dalawa na mauna. Nagtitinikling pa ang mga paslit at mabilis na naglalakad noon. Nag-aakbayan tapos panay sipat kay Ador at Tio Django. Tingnan mo, tayo ilang binabantayan. Kala siguro mauutakan tayo. Huwag kang lilingat Ador. Kilala ko yung abilidad ng tatay ko. Nawawala na lang bigla at hindi malayong kayang gawin yun ng mga bata. Nakita mo naman siguro yung pagkawala nila, di ba? Nagpatuloy sila ng paglalakad. Yung mga mukha ng mga bata, kita ang pananabik sa mga ito. Habang ang magtiyo naman ay nagsisimula ng magtaka nang palapit na sila sa naturang lugar. May lihis naman na daan pero may sariling daanan ng kambal nun. Yun bang parang alam ng mga ito kung saan sila pupunta. Nagkakalabitan na sina Ador at Tio Django. Sinabi ng tiyo na sa unahan ng walog pero sa timog banda. Hindi daw sa kanluran. Paano nangyari to? Di ba sabi mo sa walog mismo ang lolo nagtutungo nun? Pero malay ko dyan sa mga kapatid mo. Hayaan na lang natin. Nakakaramdam ako ng kakaiba. Mukhang may gugulantang na lang sa atin Itong daan na to patung 3 malalaking akasya. Hindi patungong batis. Natatakot na ako. Pinagbawawalan kasi ako ng tatay na pumunta doon. Nagtanong naman si Ador kung anong meron sa 3 akasya. Ay naman sa kanyang tiyo. Lagusan daw ito ng mga iba't ibang uri ng engkanto. Maski ang lolo Puloy kahit may tanga na hindi tinangkang magpunta doon. Paano yan? Doon papunta yung mga bata, tiyo. Parang may mali nga Basta parang nagkukunwari lang ata ang tatay Puloy. Baka nagpupunta din ang lolo mo doon pero hindi niya lang sinasabi sa akin. Baka may napakamasayang dahilan dahil kung delikado pa, malamang hindi doon pupunta mga duwending yan. Wika ni Tio Django. Hindi na nagsalita pa si Ador. May punto naman kasi ang tiyo niya. Pero magpaganon pa man ay hindi talaga maiwasang matakot nun. Lalo na nang palapit na sila sa lugar at nasisilayan na ni Ador ang mga akasya. Ang lapad ng sinuakop na mga dahon nito. Nagmistulang malalaking kabuti kung titingnan sa malayo. Ang ilalim ay napakalinis na parabang may nangangalaga ditong tao.
Samantalang si Tio Django naman ay panibigkas na mabibigat na salita. Pahina din ng pahina ang lakad nito na parabang ayaw tumuloy. Tirahan nga ng mga nilalang dito ah. Tingnan mo, walang kabahay-bayo. Pero napakalinis ng lugar. Nararamdaman ko din na mabigat na presensya. Isa lang ang ibig sabihin niyan. May enerhiyang malakas sa lugar. Ay teka, ano ba? Huwag mo naman akong hilahin. Nako! Paano ba naman kasi? Hinila ito ni Ador patungo sa lugar. Para kasing uuwi yung tiyo. At dahil dito'y nag-aalala itong si Ador. Naroroon na kasi ang mga kapatid niya sa gitna ng 3 puno ng akasya. Sa palaran na to, tiyo. Huwag mong sabihin na duduwag kayo. Ako nga natatakot pero nandito yung mga kapatid ko eh. Hindi na sumabat pa si Tio Django. Nang makalapit sila sa bata, tinanaw ni Ador ang ibabaw. Ayon sa kanya ay para umanong umiikot ang kanyang paningin. Nakakalula umano ang taas ng akasya. Tapos yung katawan nito sobrang nakakakilabot. Parang may mga malalaking mata na parabang, alam mong mga kapre. Yun bang mga puno na gumagalaw? Kahit isang dahon ng akasyang nalaglag sa mababang damo, walang nakikita si Ador. Napakalinis ng lugar. Bagamat ramdam niya din ang bigat dito pero namangha talaga umano ang binata. Pinapakalma naman ni Tio Django ang kanyang sarili. Ang kambal naman ay parabang nagtutulakan kung sino ang unang magsasalita nun. Loko ka, Juan. Bakit mo naman sila dinala dito? Naku, yari na. Oo nga no, hala. Pag-uusap ng dalawa. Dito ay naglakas loob si Ador na sabihin ang naglalarong mga tanong sa isip niya. Huli kayo! Op, kakamot-kamot ka pa dyan ng ulo, Jose ah. Si Juan po ako, kuya. Hindi po ako si Jose. Mali pala. Aber, sabihin niyo nga sa amin kung anong pinupunta niyo dito. Alam niyo bang matagal na kaming nagmamasid sa inyong kalokohan? Ikaw, Jose, ba't ang tahimik mo dyan? Nakakarating kayo sa lugar na ito ng maraming beses na, no? Wala kayong kawala ngayon. Bungad ni Ador. Kaagad naman sumabat si Tio Django. Diretso nang tinanong ang mga bata kung anong sekreto ng mga ito. Kahit pa man alam na ng tiyo kung anong dahilan. Kasi po maganda dito maglaro kaysa sa bahay. Marami kaming kaibigan dito. Hindi nyo lang nakikita. Wika ni Jose. At kapa ng kapa ito sa kanyang bulsa. Kagad namang sinita ni Ador at sinabing ilabas ang laman ng bulsa ng bata. Nagkatitigan ng kambal. Ang sabi ni Juan, hindi daw pwede. Magagalit daw ang Lolo Puloy. Sabi ko na nga ba, ginagabayan kayo ng lolo niyo ano? Ibinigay niya sa inyo ang mga mutya ng lupa. Paano nangyari to? Tanong Tio Django. Nagpaliwanag kagad si Jose. Ayon sa batay nagpakita daw sa panaginip niya ang Lolo Puloy. Maraming sinabi. Nagising si Jose pero't nasipatan niya rin ang kambal sa tabi na parabang binabangungot. Ginising ni Jose si Juan. At doon nila nalaman sa isa't isa na kapareho lamang sila ng napapanaginipan. Ang sabi umano ng Lolo Puloy, nasa baul umano ang regalo niya para sa kanilang dalawa. Ito umano ay bagay na maihiwaga na dapat nilang pangalagaan. Nung una, hindi umano naniniwala ang kambal. Hanggang sa paulit-ulit ang pagdalaw sa panaginip. Hanggang sa nakita ni Jose ang baol sa ilalim ng higaan. Kaagad niyang sinabihan dito ang kakambal. Itinuro ang baol at natakot daw silang dalawa. Dahil ang detalye ng baol, ito din ang nasa panaginip nila. Ilang araw din umano ito bago pa napagdesisyonan ng dalawa na suriin ang kung ano meron sa baol na yon. Hindi lain nila ito palabas ng higaan pero nakakandado umano. Nang hawakan daw nila ang kandado, bigla na lamang umanong kumalas ito at nagbukas ang baol. Doon ay bumungad sa kanilang dalawa ang liwanag na nakakasilaw. Maliwanag pa daw ito sa sikat ng araw.
hanggang sa nawala ito bigla at may nakita silang mga papel. Unti-unti itong nagkakaroon ng mga alpabeto. Hindi naman marunong magbasa ang dalawa pero habang tinitingnan nila ang mga alpabetong yon, may bumubulong sa kanila at sinasabi kung anong ibig sabihin ng mga salita. Hanggang sa may nakita si Joseng sisidlan at binuksan kung anong nilalaman nun. Nakita nila ang dalawang bilog na bagay na parang holen. Ang isa na ngayon na kulay puti na nasa kamay ni Juan, habang ang kay Jose naman, kulay pula. Dagdag ng kambal, bawat holen umano ay may nararamdaman silang kakaiba. Mainit-init ang pula, habang ang puti naman ay parang galing umano sa loob ng ref. Maya-maya pa inilabas na ng kambal ang kanika nilang mutya. Walang alam ang mga ito na mga tangan pala ang dala nila. Ang pagkakaintindi lamang nila sa mga gamit ay laruan. Pero pinapaalalahanan daw sila sa panaginip ng kanilang lolo na wag daw itong iwawalay at wag magtitiwala sa kung sino-sino lang. Maiging gaano man kalapit sa buhay ay dapat ilihim ang mga bagay na ito. Nakita mo na, Ador. Yan ang mga mutya ng lolo mo. Alam ko ang katangian ng bawat isa. Jose, yung nasa iyo, ang abilidad na binibigay niya ay nakakamangha pero napakadelikado. Marahil alam mo na ano, may mga nagawa ka na bang hindi mo kayang gawin nun? Sabi mo sa amin. Nakakakita po ako sa dilim. Tsaka napakabilis ko tumakbo. Nawala ang takot ko. Nakakatuwa kayong dalawa. Hindi lang yan ang kayang gawin ng mutya mo. Magtataglay ka din ng hindi ka panipaniwalang lakas at katalinuhan. Alam kong ikaw may pakana sa lahat ng mga kalokohan. Tama ba, Juan? Itong si Jose ang nagdidikta sa'yo. Tumangulang si Juan pero nakayuko ito. Maya-maya nagsalita na rin si Juan. Ang sa kanya daw kapag hinawakan niya ang patay na tanim ay nabubuhay daw ito. At kaparehas ni Jose, kaya din daw niya makakita sa dilim. Pero hindi siya mabilis tumakbo. Si Jose lamang umano ang bumubuhat sa kanya para sabay silang mabilis na gumalaw. Buhay ang abilidad niya at napakabisa para sa panggagamot. Pero doon lang sa taong may bukas sa paniniwala. Pinapagaling ng mutya ang may sakit na naniniwala ng lubos sa manggagamot. Kapag kulang sa tiwala, hindi uubrang gamutan. Yung sayo naman, kamatayan ng abilidad niya, Jose. Kumbaga magkasalungat ang dalawa pero pwedeng gamitin ng sabay. Hindi ba kayo natatakot sa mga nakikita niyong hindi namin nakikita? Tanong ni Tio Deango. Makikita sa dalawa na wari ba may tinitingnan sa kiliran nila Tio Deango at si Ador. Si Ador na mga sandaling ito, kaagad nakuha ang pahiwatig ng dalawa. Tiyak na may hindi magandang nakikita ang mga kapatid sa paligid noon. Kinikilabutan si Ador, lalo pat parang may umiihip sa kanyang batok. Nanlamig umano ang katawan ni Ador. Gusto na niyang tumakbo. Aminado ito na ang mga sinabing nilalang. Ito na ang dahilan kung bakit may umiihip sa batok niya. Nagkatitigan sila ni Tio Django. Balisa ang mukha ng tiyo na wari ba'y katulad niya na gusto na ring tumakbo. Hanggang sa bigla na lamang nagtawanan ang mga paslit. Nagtanong ito kung gusto ba nilang makita ang mga kapre. Hindi nag-alangang umiling si Ador. Kagad tumanggi at kumabig bahagya palayo. Si Tio Django naman ay parang nag-iisip pa. Nakikita niya kasi ang reaksyon ng kambal na maayos lang. Kaya't aminado siyang hindi masama ang mga kapring nakatira sa naturang lugar. Tumango si Tio at sinabing gusto niya makita. Maya-maya ay bigla na lang umanong kumulimlim ang paligid. Teka, huwag yung sabihing pati ako dinamay niyo. Uy, huwag niyo naman ako isama. Nang mga sandaling ito ay nagtatatakbo ang dalawang paslit. Hindi na sila pinapansin ng mga ito. Paikot-ikot na para bang naghahabulan sa gitna ng mga puno ng akasya. Hanggang sa maya-maya lang ay nasilayan na ni Tio Django at Ador ang mga nilalang na ubod ng nakakakilabot. Kitang-kita nila sa mga mata
na wari ba'y nakikipaglaro yun sa dalawang paslit. Nagmistula noong kandilang nakatirik si Ador, habang ang Tio Django naman halatang balis at pinipilit ang sarili na huwag matakot. Diyos ko po, Ador, dapat masanay na tayo. Tikbalang nakamasid sa unahan. At yung mga halimaw na nakipaglaro nako, hindi ko alam kung ano mga yan. Nasa gilid niyo po, Tio. Alam niyo po ba yung dalawa? Marahang ginilid ng Tio Django ang kanyang mga mata. Nakita niyang may mabalahibo at dambuhalang nilalang sa kiliran. Sa kabilang banda rin meron. Kaagad na umabante ng lakad ang Tio. At nang makadistansya ay binalikan niya ng silay para makita ang kabuuan. Mga kapre yon. At hindi nga nagbibiro sila Jose at Juan. Pero sa kabila ng pagiging kapre ay napailing ang Tio. Dahil ang laki nito ay hindi na pangkaraniwan. 3 beses ang laki sa nakasanayan niyang mga kapre sa ibang lugar. Ang kapre kasi umano ay parang tao lamang ang laki pero ang nasa harap niya mga higante na umano. Uuwi na tayo. Tara, iwan na lang yung natin mga paslit. Baka mauna pa ang mga yan kapag nagpasya ng umuwi. Wika ng Tio habang may kinakapa ito sa maliit na bag. Kagaya mo, Tio. Kanina ko pa gustong umuwi pero nandito yung kapatid ko eh. Mamaya tangayin pa yun ang mga nilalang. Hindi na lamang nagsalita pa si Tio Django noon. Ang pinaka-iniiwasan niya noong tingnan, yung tikbalang na napakalaki umano. Hindi na rin kasi kaila sa kanya ugali ng tikbalang. Ang pinakaayaw ng mga ito ay ang titigan sa mga mata. Sa oras na masipatan kang nakatitig sa kanila, may hindi magandang mangyari. Sa lahat nga ng mga lamang lupa, ito lamang ang pinakamasungit. Maliban na lang kung kaibigan mo na. Dahil kapag nangyari yon, kahit kausapin mo pang tikbalang at humingi ka ng pabor dito, gagawin niya yon. Maraming bertud na nanggagaling sa mga nilalang na ito. Gintong buhok, buntot, ngipin at marami pa. Ang pinakamalakas na binibigay ng mga tikbalang ay ang mga suot nilang kwintas. Palamuti sa tenga at kamay. Yun kasi ang buhay nila. At kapag napasa kamay ito ng isang tao, pwede ka nilang gabayan. May mga bagay din na hindi lang kagaya ng nabanggit kung hindi mga mahiwagang bagay na binabantayan ng mga tikbalang sa iba't ibang lugar. Kapag nakuha ng isang tao ay dadaan muna sa bingit ng kamatayan. Kapag hindi nagtagumpay, patay. Pero kapag nalampasan ng subok ay buong tiwalang ipagkakaloob ng mga tikbalang sa mga nakakuha ng mga binabantay nila. Maraming beses nitong nangyari. May mga patunay na. Nagtuloy-tuloy ang pangyayaring yon. Kumbaga napapadalas na ang pag-alis ng mga bata. Pero sinasama nila Tio Django at Ador. Maging si Ador ay pinili na ring matuto ng karunungan. Kahit papano ay may kaalaman din siya. Lalo pat nakakakilabot talaga ang mga lugar na pinupunta ng mga kapatid niya. Minsan, may napadakong dayo mula sa kapis. Nakita ni Ador ang kambal na naging aligaga. Yung tipong parang takot lumabas ng bahay na makita ang mga dayong yon. Isa itong matandang lalaki na may kasamang dalagita. Hinahanap nito si Tio Django. Nagkataon namang hindi umalis ng bahay ang Tio kaya napaunlakan kaagad ang mga bisita nun. Matapos makapasok ng bahay nila Tio Django ang 2 tao, ay dito na lumabas ng bahay ang kambal. Nagtungo ang mga ito sa silong. Nakasalukuyan namang naroroon din si Ador at hinahapuhap ang alagang manok. Itong si Ador po ay napakahilig sa manok panabong. Pero hindi ito sugarol. Si Tio Django niya lang ang sumusugal. Dapit hapon na ng mga panahon na ito. Naririnig niya ang pag-uusap ng kambal. Hinahayaan lamang niya naman ito pero talagang makikitang nag-aalala at panaysipat sa bahay nila ng Tio Django ito. Nakita mo ba yun, Jose? Nakakatakot siya, no? Kinikilabutan ako. O nga kinabahan na lang ako bigla. Ano kayang meron sa kanya? Punta natin, Juan. Wag na, Jose. May hindi maganda dun. Basta yung mga mata niya parang iba.
parang kakainin ako. Pag-uusap ng kambal. Naririnig ito ni Ador. At pati si Ador ay binabagabag na rin. Nang hindi niya na may lumapit ito sa dalawa at kinausap. Sabi ni Ador ano daw ang nakikita nila doon sa mga tao. Yung babae kasi kuya parang nakakatakot pa siya sa mga kaibigan namin. Tama po si Jose kuya. Di ba nga sabi ko na parang kakainin ako? Jose, nakakatakot kuya. Bagamat hindi madetalye ng dalawa kung bakit pero nagkaroon ng hinala si Ador na baka sinapian ng babae at dinala ito sa lugar para ipagamot kay Tio Django. Tinungo ni Ador ang bahay ng kaanak. Pagsilip nito sa bintana, naroroon sa sala nakaupo yung dalawang bisita. Yung matandang lalaki ay tila ba hinahawakan ng mahigpit yung babae na parang pinipigilan na may kung anong gawin. Kaya doon ay lumakas ang kuryosidad ni Ador. Naglaro sa isipan nito ang maraming katanungan. Kung bakit ganoon at bakit ganito. Misteryo para kay Ador ang lahat. Nga pala, itong bahay ng Tio Django ay isang palapag lang. Simentado at kantamtaman lamang ang laki. May isang silid at may pinto patungong likod. Sarap naman ay walang beranda. Kumbaga, kapag bumungad ka, bulwagan na kaagad o kaya'y tukaran. May asawa at isang anak si Tio Django. Kaso ay sa bayan nananatili ang mga ito. May pwesto sila doon na isang tindahan ng gulay at iba't ibang prutas. Kaya ayon, si Tio Django lamang ang naiiwan para bantayan ang bahay at mga hayupan. Nakita ni Ador na abala si Tio Django doon sa likod. Natatanaw niya ito dahil tagos ang tingin nila mula sa bintana hanggang pinto sa likod ng bahay. Nagpapausok ito at makikitang napakaseryoso na mukha niya. Kaagad itong tinungo ni Ador. Nakita niyang may hawak itong yero na may mga bunot ng niyog. Napakatapang ng usok nun. Hindi yung tipikal na baho talaga na usok mula sa bunot. Parang hinaluan ito ng sili dahil bukod sa manghang sa mga mata, damanin ni Ador ang kakaibang init sa kanyang balat. Mag-iihaw po ba kayo ng manok, Tio? Bungad ni Ador sa kadahina nang wala siyang alam sa ginagawa nito maliban na lang sa pag-iihaw. Loko ka. Malalason tayo kapag ito yung ginamit nating apoy kapag naihaw. Para to sa pasyente. Nakikita mo ba yung babaeng parang baliw dyan sa loob? Yan yung gagamutin ko. Paliwanag ng tiyo niya. Alam ng binata na ito ay masakit pero hindi niya alam kung anong klase. Kaya tinanong niya ang tiyo kung anong karamdaman. Nayanggaw ng aswang. Mabuti na lang nadala dito kaagad dahil kung hindi pa ilang araw mula ngayon, magpapalaboy-laboy na yan sa lansangan. Mananakit ng tao. Aswang po, nahawaan siya. Teka, paano niya naman pagagalingin yan? Di ba ang sabi niya sa akin ng ganyang pakiramdam? Hirap gamutin? Tama. Sobrang hirap pero malay mo umubra sa prosesong gagawin ko. Kapag hindi, ibang paraan naman. Bali may ibibigay lang ako para hindi siya sumpungin. Yan ay kung buo na ang binhi ng aswang sa katawan niya. Kapag kasi ganon talagang hindi na mapapagaling pa eh. Maliban na lang kung mapapatay natin ang aswang na yumanggaw sa kanya. Yan din ay kapag hindi nadala sa pakiusap. May gamot kasi ang aswang para sa nayanggaw niya eh. Kapag hindi nagbigay, papatay na lang. Tumangulang si Ador. Inaantay niya noon kung ang matutunghayan niya pagkatapos nito. Ano ang kalalabasan? Hanggang sa nasilayan niya ang mga bata na nakasilip sa may silong. Nakatuon ang atensyon ng mga ito sa kanila. Magkakahawak ang kamay. Kaagad namang nabati ang simpatsya ng tiyo. Sinabi niyang may kakaiba daw sa kambal. Kanina pa nga yan eh. Ang kambal din ang dahilan kung bakit gusto ko malaman kung ano ba talaga yung meron sa mga bisita. Natakot po yung dalawa. Para daw silang kakainin ng babaeng yan. Takot sa aswang mas nakakatakot nga mga yan kung tutuusin eh. Mas delikado kapag lamang lupa ang kalaban mo. Lalo ni mga nakita natin dun sa 3 akasya. Yung humahabol ba sa mga bata? Nalaman ko na kung ano mga yon. Kartok at imaw. Nako, kapag yun ang nakabati sa'yo, lalo na yung imaw, sabog yung pagkalalaki mo. Mas nanaisin ko pang mayanggaw kaysa naman mawala ng kaligayahan.
Wika ng tiyo. Maya-maya pa ay lumapit sa kanila mga paslit. Nagtutulakan ng mga ito at panay ka pa sa kanilang bulsa. Alam uman ng tiyo Django noon na may nilalabas na presensya magamit ng bata kung kaya para itong naiirita. Ang pula na mutya ng lupa. Mainit. Habang ang puti naman ay pamamanhid ng katawan. Partikular ito kapag may panganib sa paligid. O hindi naman kaya ay may nangangailangan ng tulong. Ang sabi po ni Juan, tiyo, hindi daw mapapagaling sa ganyang paraan. Sabi ni Jose. Nagtaka ang tiyo Django. Ganon din si Ador. Sa pagkakaalam ni Ador ay walang idea ang mga bata na aswang ang pasyente. Pero ngayon ay tila ba nag-iba ang ihip ng hangin. Kaya't tinanong niya ang kambal kung bakit sinabi nito na hindi mapapagaling ng tiyo ang pasyente. Samantalang wala namang alam ang mga ito sa mga kung anong klaseng sakit na meron. Ang sabi ni Juan, aswang daw. Ewan ko sa kanya, di ba? Pangit naman yung mukha ng aswang. Bigla na lang daw may bumulong kay Juan eh. Tapos kapag pinipikit niya yung mga mata, nakikita niya yung aswang. Alam din daw niya ang paraan kung paano ito alisin. Nagkatitigan si Ador at Tiyo Django. Namangha ang dalawa at kagad sinabi ng tiyo na si Juan umano ang nakakuha sa abilidad ng Lolo Puloy na magaling sa pangitain. Dito niya napagtanto na dahil ito sa mutya ng lupa na kulay puti. Hindi likas kay Lolo Puloy ang pangitain na siyang ipiniliwanag ng matanda nun, kundi galing ito sa tangan. At dahil dito ay kaagad tinanong Tiyo Django kung anong dapat gawin. Sabi naman ni Jose, si Juan na umano ang bahala. Pero dapat itong samahan dahil natatakot daw siya sa aswang. Ikaw lang Juan ha, huwag mo na akong idamay. Tiyo, samahan niyo po siya. Hindi ko alam ang gagawin niya pero magaling yan. Muling wika ni Jose nun. Ayon sa narinig ni Ador sa tiyo ay wala na. Na ito na ang simula para sa ikalawang baitang ng pagiging antingero ng dalawa. Tawag ng pangangailangan ng pangitain at nakakasigurado si Tiyo Django na kapag may nalalagay sa alanganin, manghihimasok na ang kambal. Gaya ng mga ginagawa ni Lolo Puloy noon na kusang loob itong tumutulong. Sisigurado ka ba dyan, Juan? Tanong ng tiyo. Hindi nagsalita si Juan pero hindi ito tumanggi. Maya-maya pa nang akmang sasabuhin ng tubig ni Tiyo Django ang siga. Biglang nagwika si Juan ng, Huwag tiyo, gawin niyo pa rin ang isasagawa niyo. Malay niyo po gumaling dyan, kapag hindi ako na yung susubok. Tumangulang si Tiyo Django pero makikitang namamangha ito kay Juan. Samantalang si Ador naman bahagyang nanibago. Ang ugali nitong mga kambal, magkapareha talaga. Pero ngayon tila ba itong si Jose na lang ang pilyo at si Juan ay naging seryoso. Pero hindi niya pinagtuunan ng pansin yon. Hinala niya ay baka dahil lang sa mga mutya ng lupa. Naunang pumasok ng bahay si Tiyo Django. Nakabuntot naman sa kanya si Ador na hila-hila si Juan. Si Jose naman tumakbo papunta sa pinto sa harap ng bahay. Kumuha ng upuan at ginamit itong tungtungan para makasilip sa bintana. Sinimulan na ni Tiyo Django ang kanyang proseso. Kumuha ito ng silya at nagmungkahi na paupuin doon ang babae. Yung matandang lalaki pala, tatay ng dilag, nagpakilala sa pangalang Eduardo. Ang kanyang anak, si Lorena. Tinali nila ito. Sa may silya nila nilagay at habang nangyayari ito, nagwawala ang babae. Umaamba ito ng sunggab na parabang mangangagat nun. Nakakatakot naman. Juan, baka makagat ka. Parang aso, tululaway pa. Naku, mabuti na lang hindi napunta sa akin ang puti. Ang ingay mo, se. Nasa labas ka nga, takot ka pa rin. Kesyo mabuti daw na hindi napunta sa kanya. Ikaw naman ang unang pumili. Pula dapat yung gusto ko eh. Nagtalo pang dalawa nun. Ang matandang si Eduardo imbis na aligaga ang itsura, napangiti na lang. Nagtanong kung bakit umano hinahayaan nila mga bata na makakita ng ganong tagpo. Hindi yan mga bata. Matanda pa yan sa amin mag-isip tsaka naparito yan dahil yan ang gagamot mamaya sa anak mo. Usog ka dun, Juan.
Natatapakan mo yung sigala ko. Mapapasok ka. Bueno, magsimula na po tayo. Pakihawak lamang po ng anak nyo. May gagawin lang ako.